Yada. Maraming salamat, Sis Maria. Ang sumunod na bahagi ay ang pakikinig ng OHC video, message and testimony 29-A. Mapagpalang hapon, Bro Marius. Dapat mo masisip ko, palang ako. Magandang tanghali sa inyong lahat. Una sa lahat ay pagpapasalamat sa Abayahawa and King Yahawashai na naidaos natin ng matagumpay ang Day of Atonement, yung ating pagbabayad sala sa ating mga hindi sinasadyang kasalanan. So, mga kapatid, ang Day of Atonement po ay hindi dapat inaabuso, as well as the sin offering, hindi dapat inaabuso. So, the big, or rather, most important thing, pinaka-importanting dapat tandaan, is avoid sinning. Lumayo kayo sa kasalanan. Huwag yung kayo ang lalapit sa kasalanan, ilalapit ninyo ang inyong sarili, at kapag kayo ay nadapa, sasabihin nyo, ako ay magsisin offering na lang. Maling-mali pong attitude yun. So, tandaan po natin na walang handog na natitira para sa mga kasalanang sinasadya. Wala pong handog na natitira para sa mga kasalanang paulit-ulit na ginagawa. So, ang pinakamahalaga ay iwasan ang pagkakasala hanggat makakaya. Ngayon, kahit na nasusulat dyan sa kasulatan that the sin against flesh is forgivable, ang kasalanan sa laman ay may ipagpapatawad, ngunit may contra verse naman na ang sabi, walang natitirang handog para sa mga kasalanang sinasadya. Forgivable, may pagpapatawad, oo. Pero kung sinasadya, hindi. Kung paulit-ulit na ginagawa na para bang tayo ay nang aasar na sa paningin ng Abayahawa, useless na po ang ating mga sin offering. Useless ang pagfa-fasting. Bakit? Ano ang dating niyan? Sa Aba, it is plain hypocrisy. That reminder applies to all of us. Mula sa akin hanggang sa inyo, walang exempted.
Panatilihin nating maging matuwid, righteous. Sa malaki o maliit na bagay, maintain righteousness. Dahil kung hindi, wala namang pagkakamali na walang katapat na kabayaran. Kumbaga, in every action, there is a reaction. Sa bawat action na ginagawa natin, kung ito ay labag sa covenant, merong reaction mula sa covenant. Hindi ho pwedeng wala. Kung dadalhin natin sa gospel, sabi nga, the 4 gospels, nasusulat dyan. Kung anong iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. So if you planted foolishness, you will reap the fruit of foolishness. If you planted a good fruit, you will harvest a good fruit. Nagtanim ka ng magandang seed ng isang fruit, aani ka ng magandang bunga. Ganun kasimple yun. Sa maliit o sa malaking bagay nating ginagawa, lagi po nating tatandaan yan. Sa ganun, maiiwasan natin ang paulit-ulit na pagsisin offering, which is nakakaumay na sa ating abayahawa. Hindi ko po sinasabi na ang nakakaumay sa kanya ay yung pag-sin offering, kundi yung paulit-ulit na sin offering dahil paulit-ulit sinasadya ang pagkakasala kasi tinitingnan nila as an excuse. Total, pwede namang mag-sin offering eh. Alam niyo mga kapatid, ang sin offering at ang fasting na ginagawa natin, every day of atonement, over and above dun sa mga personal natin ginagawa na sin offerings. Ang mga yan ay para sa mga bagay na nagawa natin na hindi natin sukat akalain na isa pa lang pagkakasala. Yan po, magkalinawan tayo. Ang mga yan ay para sa mga nagawa natin na hindi natin sukat akalain na mali pala. Akala natin tama. In such cases, you have the sin offering. In such cases, you have the Day of Atonement. Sana po, klarado sa inyong lahat yung sinabi ko. Sa ngayon, ibinabango natin, muling itinatatag ang kaharian na natunaw. Muli nating binubuo. At hindi rin natin sukat akalain na itong ginagawa natin, sa akala natin ay ganun-ganun lang, hindi natin sukat akalain na ito pala ay fulfillment ng prophecy. At dahil sinimula natin at nasisilip natin na tumutugma pala sa mga prophecy. Anong dapat natin gawin? Tingnan natin ang mga sumunod na prophecy because that will serve now as instructions. Honestly, nung na-realize ko yan at sinusundan ko na ang mga prophecy,
doon ko lang napagtanto na ito palang tinatawag na mga prophecy ay hindi hula, kundi mga instruction. Mga instruction. Kagabi, nire-review namin ang mga naisulat ni Prophet Jeremiah. Nasulat doon. Na kahit nakapag-verdict na pala ang Abayahawa, kung mag-relent agad-agad, pwede siyang mag-withhold ng mga curses na kanyang pinakawalan. Ultimatum pala yun. Pero kung inignore mo pa rin, so be it ang kalalabasan mo. Sa ngayon, marami pa din sa inyo ang hindi lubos na nauunawaan yung aking mga itinuro. Ako'y nakikiusap, unti-untiin ninyo. Kung hindi ninyo kayang gawin sa isang upuan, parang sa pagkain, kung hindi nyo kayang ubusin sa isang upuan upang kumain, gawin ninyong small, frequent meals. Paunti-unti. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. At bawat matutunan nyo, isa buhay ninyo. At bago nyo pa namamalayan, you are doing good inside the covenant. So anong naghihintay sa atin kapag tinupad natin ang covenant? Kasi ang Aba by default, kapag tumupad tayo, by default, ang kanyang salita, ito ang mangyayari. Pag hindi kayo tumupad, by default din, ito ang mangyayari. So nasaan ang action manggagaling? Sa atin. If we choose the right way, automatic, dito kayo makakarating. If you choose the wrong way, automatic, doon kayo makakarating. That cannot be bent. Hindi yan pwedeng baluktutin. Hindi pwedeng ikaw ay lumiko sa kanan at nakarating ka sa kaliwa. Hindi pwedeng mangyari yun. At mas lalong hindi pwede na ikaw ay pumunta sa kaliwa, yet ini-expect mo na makakarating ka doon sa destination ng mga dumaan sa kanan. As simple as that. Napakasimple. Ang sabi ng ating Messiah, if you love me, keep my commandments. Hindi niya sinabi na if you love me, sing and sing and sing. Kneel and kneel and kneel. Rejoice, rejoice, rejoice. With your drums, etc., etc., magkantahan kayo if you love me. Hindi niya sinabing ganun eh. Eh yun ang nakikita natin sa mga sekta. Mahal daw nila si King Hawashai. Kaya sila ay nag-aawitan, ang ingay-ingay ng kanilang mga sambahan, etc., etc., alive, alive, alive. My JC is alive. LORD, LORD, praise the LORD. Kasi love daw nila ang Messiah. Mali po. Anong sabi? If you love me, keep my commandments. Obey my commandments. At ang mga commandments na yan, ay hindi yan bagong commandment. Huwag po kayong maniniwala na may bagong covenant. Huwag po kayong maniniwala na may bagong commandments. Dahil tandaan natin na ang role ng Messiah ay ipatupad ang commandments. At anong sabi niya? Maglaho man ang langit at lupa, ni isang guhit, walang magbabago sa mga kautusan. See? Walang nagbago. At tulad ng paulit-ulit kong sinasabi,
Kung tanungin nyo si Messiah Hawashai, kaninong turo ang dapat naming sundin para kami ay maligtas? Anong sagot niya? You have Moses. Hindi niya sinabing you have Pablo. Anong sabi niya? You have Moses. Hindi kayo makakarating sa lumalagablab na apoy kung makikinig kayo kay Moses. Yan po ang pinaka-essence. Yan ang pinaka-importanteng mensahe nung parable tungkol kay Lazarus at yung mayaman na parehong namatay. Basahin nyo hanggang sa kaduluduluhan ng verse. Kaya wag po kayong magpapadala dyan sa mga nagsasabing, wala na ang mga burnt offerings. Wala na ang mga sin offering. Ang Messiah na ang offering. Tapos na sa kanya. I'm sorry for the word. Pero yan po ay isang malaking kalukuhan. Foolishness in English. I apologize for the word kalukuhan. Kasi ang iba, ang akala nila masamang salita yan. No, in English, foolishness. Nasaan yan? Nandiyan sa kasulatan. Malaking kalukuhan yan. Dahil sinulat ni Prophet Malakay, in the last days, I will have righteous men. Yahweh will have righteous men, referring to the priests, who will bring offerings, just like in the ancient days of Jerusalem. Okay, so anong dinidescribe? In the ancient days of Jerusalem, nag-o-offer sila ng mga handog na sinunog. Yun ang sinasabi ni Prophet Malakay, na kapag sumulpot na, sumibol na ang righteous priesthood, muling babalik yun. At muling ngang bumalik. At yun tayo ngayon. Ano ang dapat pagdudahan? That's why I corrected you and I guided you tungkol sa tamang pangunawa sa kasalanan, pagiging matuwid, at kapatawaran. Which is, hindi ko akalain na since I started 3 years ago, yung activity pala na yan ay naisulat sa John chapter 15 and 16, kung hindi ako nagkakamali. The messenger of the covenant will teach you. Tuturuan kayo. Malay ko ba naman na yung ginagawa ko ay fulfillment pala ng mismong salita ni King Yahawashai bago siya umalis. Hindi ko naman ginawa ito para lang papilan yung nasusulat. No. I didn't even know that it is there written. Hindi ko alam. Dahil all the while, ako nabiktima din diyan sa espiritu di multo na invisible. Na napakalaki ring kalokohan. Biruin nyo, lahat ng sekta, Holy Spirit daw ang nasa kanila. Punta ka sa pangalawang sekta, Holy Spirit din daw ang nasa kanila. Punta ka sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-sampo, pang-100, pang-200, pang-300 na sekta. Lahat nasa kanila daw ang Holy Spirit. Pero bakit nagkokontrahan ang mga turo nila? Sapagkat ang spirit na nasa sa kanila ay hindi ang totoong diwa o spirit ng Aba Yahweh. That is why kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. Kung ano-anong paniniwala. Whereas tayo na naandito sa loob ng covenant ay hindi nagkakamali. Bakit? Ipinakita sa atin. Na-decode natin
ang buong kasulatan. From cover to cover. That is why sinabi natin, ang daming mali dito sa mga kasulatan nito. Sasabihin nila, anong karapatan natin para itama yan? Anong karapatan natin para baguhin ang isinulat nila? Ang sagot dyan, ang nagtama sa isang mali ay ang kabilang nasusulat ng isa pang propeta. Ngayon ko naintindihan bakit paulit-ulit ang kasulatan ng mga prophets, halos iisa ang tema. Kumbaga iisang topic, iba-ibang paraan lang ang pagkakasalita nila. Ngayon ko naintindihan bakit paulit-ulit. Yung pala, para just in case nasira, natamper ang sinulat ni Jeremiah, natamper ang sinulat ni Prophet Isaiah, meron pang nasusulat kay Prophet Daniel, meron pang nasusulat kay John, Revelator, meron pang nasusulat kay Prophet Amos, Nahum, Hagay, at doon mo huhugutin para itama ang mga namali doon sa part. Nagbabaliktaran yan. Ang minali sa New Testament, makikita mong tamaan doon sa Old Testament. Yung pala, kaya pala ganun. And all you have to do is hingin sa alahayam out of selfless, hindi selfish ha, out of selfless motive. Hilingin mo ang tamang pangunawa. Makikita mo. Ipapakita niya sa'yo. Pero kung ikaw ay mananalangin, na ituro mo sa akin, Aba, kung ano ang tama. Dahil ako'y magtatayo ng sekta, hihiwalay ako dyan kay OHC. Hindi sa'yo ituturo. Hindi sa'yo ituturo kung anong tama. Bakit? Kasi iba-violate mo yung utos ni King Ahasuerus na one flock, one shepherd, one voice, one command. Yun ang lalabagin mo. Pansarili mong interes. Gusto mo kasi magtayo din ng sekta. Gusto mo rin kasi magtayo ng sarili mong grupo. To glorify yourself. Maling-mali ang motibo mo. Asahan mo, hindi sa'yo ipapakita kung ano ang tama at kung ano ang totoo. You are a lost man in the desert. Ganyan po ang nangyari sa mga nagkora na nag-ambisyon pala. Nag-ambisyon pala na magtayo ng sariling sekta, grupo. At gagamitin lang pala yung mga katuruan na inilabas ko. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, kapag may nagmamagaling sa harap ninyo, at ako, o kaya ang itinuturo ko, o kaya ang covenant, ang pinupunterya, isa lang ang sagot ninyo. Nasaan kayo nung wala si OHC? At ngayon nagmamalaki kayo. Ganun lang kasimple. Kung paano ninyo didepensahan ang inyong sarili laban sa impluensya nitong mga naghahangad na magtayo ng grupo for their own enrichment, for their own glory. Gusto din yatang bumili ng sarili nilang eroplano. Gusto rin magkaroon ng jet plane. But those things will not and will never be given to them. Hindi sa kanila ibibigay. Bakit? Simple lang. Dahil hindi naaayon sa covenant ang kanilang ginagawa.
So mga kapatid, yan ang aking reminder sa inyo. Paulit-ulit man, tila baga ako'y isang sirang plaka. Ika nga sa ating salita, para kang sirang plaka, paulit-ulit. Yes, paulit-ulit ito sa mga nauna nang pumasok sa covenant. Pero kailangan kong ulitin para doon sa mga kapapasok lang. Kaya kayong mga matagal na, ipagpaumanhin ninyo kung ito ba'y tila nakakaumay na mensahe. Ang purpose ko ay para naman marinig ng mga baguhan. At kayong mga nauna, take it upon yourselves. Ako inyo bilang responsibilidad na alalayan yung mga bagong pasok pa lang. Itulad ninyo sila sa mga bagong silang na tupa. Mahihina, delicate, marupok, and here you are, isa ng muog dahil matagal ka na. Be a guiding light. Anong sabi? For you are the light and the salt. Kayo ang ilaw at kayo ang asin. Para doon sa mga dati na sa atin, please, huwag ninyong gagawin ang inyong sarili. Nakikiusap ako. Huwag sanang kayo mismo pa ang maging dahilan ng pagkakatisod ng mga baguhan. No. Hindi tama yun. Hindi matutuwa si King Yahweh pag ganyan ka dyan sa loob na ikaw pa yung kinatitisuran. Maraming nadadapa dahil sa iyo. Ang gawin nyo, harap kayo sa salamin. At tanungin ninyo ang inyong sarili. Ano ba ako? Ano ako sa piling ng chapter na kinalalagyan ko? I'm not talking about financial whatever. It's more of your character. Ano ako? Ako ba'y nakakatulong na pampalakas sa mga kapatiran? O ako ba'y kinatitisuran? Tanungin ninyo ang sarili ninyo, bawat isa sa inyo. Humarap kayo sa salamin. Kausapin nyo ang sarili nyo. Kung ang pangalan mo ay Juan, humarap ka sa salamin. Sabihin mo, oy, Juan, ano ka na nga ba sa kawan? Ikaw ba'y nakakatulong para lumakas ang kawan o ikaw pa ang kinatitisuran? Juan, tingnan mo ang sarili mo. Ganyan po. That is how you examine yourself. Humarap ka sa salamin. Kausapin mo ang sarili mo. Pangalanan mo ang sarili mo. Duruin mo ang sarili mo sa salamin. Juan, ano ka na? Kumusta ka na, Juan? Medyo matagal ka na rin. 1 taon ka na rin. Pero ano na? Ikaw ba'y nagiging kalakasan sa chapter na kinalalagyan mo? O ikaw ba'y nagiging katisuran? Ask yourself. Hindi ako nagbibigay ng mensahe upang kayo ay pagalitan. Ako'y nagbibigay ng mensahe upang kayo ay paalalahanan. Magkaiba po yan. Ito'y isang pagpapaalala. And I don't even call this as a rebuke. And another thing, naandun tayo sa direksyon na bawat probinsya ay magkakaroon ng isang priest na naka-assign. Ito ang malaking paalala ko sa inyo. Ang sinusunod po natin ay ang covenant.
Ang sinusundan ninyo ay ang covenant, hindi po ang priest. Kaya lagi nyo ring i-examinin ang mga aksyon, salita, at desisyon, mga ginagawa ng priest na naka-assign sa inyo. Naaayon pa ba sa covenant? Kasi kung hindi nyo gagawin yan, baka ang priest niyo ay iba nang may direksyon na tinatahak, sunod pa rin kayo ng sunod. So kung ang kanyang sinasabi, ang kanyang itinuturo ay naaayon sa covenant, yung turo ang sundan nyo. Make no mistake. Kaya nalulungkot ako na sa kabila ng mga policy, mga instructions na ibinibigay ko pababa. Kunwari, sinabi ko na kayo ay dito kayo sasama during the Feast of Tabernacles or Day of Atonement. Pero nilalabag kasi hindi, ayoko dyan kasi nandun ang priest ko. Maling-mali po yan. Maling-mali. Maling-mali po yung kung saan tumungo ang priest namin, doon kami. Eh paano kung ibang direksyon ang tinatahak na ng priest ninyo? At hindi pa kaagad namin na-detect, anong mangyayari sa inyo? So what I am saying is, kayong mga members, magkaroon din kayo ng discernment. Hindi ko sinasabing ang mga priest natin ay hindi mapagkakatiwalaan. Don't get me wrong on that. Don't misunderstood this message. Ito ay isang safety protocol. Dahil may nakita akong ganyan ngayong Day of Atonement. May nakita ako na ganyan ngayong Day of Atonement. Ayoko dito sa cluster na to. Rather, doon ako kasi nandun ang priest namin. Mali po. Hindi po yan tama na ginagawa ninyo. And I tell you, napakahalaga ng pagsunod sa instruction. Ma-realize nyo lang yan pagdating ng panahon. Asahan ninyo mga kapatid na habang may nabubuo ng mga zone, bagong zone, kayo ay malilipat. May mga ilan sa inyo na maaalis doon sa isang cluster at malilipat sa kabilang cluster. Bakit? Bigyan ko kayo ng example. Kumuha kayo ng mapa. Mapa ng ating bansa. Tingnan nyo ang lalawigan ng Quezon. Napakahaba po niyan, paakyat hanggang sa north. Diba? Hanggang doon sa gawi ng Baler. Napakahaba. Pero sa ngayon, yung buong Quezon ay ang sentro ay, if hindi ako nagkakamali, ay doon kina Priest Noel. Lukban or something like that, yung area na yun. Pero time will come, darating ang panahon, na kapag binuksan namin ang isang chapter o isang zone sa north, itong mga nasa kalagitnaan ay kailangang magdesisyon. At ang deciding factor dyan ay saan ako mas malapit. Kung saan ka mas malapit, dumuon ka. Dahil ganyan po kami gumagawa
ng strata. Binibilang namin itong lugar na to. Pwede na ito tumayo bilang isang chapter. So, mula dito sa lugar na to, mga members, paakyat doon na kayo sa north. Dahil mas malapit kayo kaysa kung pupunta kayo sa south. Huwag ninyo kaming rarasonan. Hindi! Ayokong pumunta sa north dahil ang priest ko, ang gusto kong priest ay si Priest Noel dahil magaling siya mag-sermon. Mali po. Hindi tatayo ang kingdom pag ganyan ang mga attitude ng bawat isa sa inyo. Hindi tayo mag-i-spread. Huwag ninyong gawing idolo ang inyong priest. Dahil sa ganyang ginagawa ninyo, ang priest ay nagiging parang hadlang tuloy para maka-expand ng teritoryo ang kingdom. Gusto ninyo ay magkumpul-kumpulan na lang kasi close-close na ba kami? Close-close na. Beso-beso na kami dito tapos ako malilipat doon. Ayoko. You are not following the covenant. You are not following the one flock, one shepherd, one voice, one command. At darating ang panahon na malalagay ka sa alanganin. Malalagay ka sa alanganin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May event tayo next year. Malaking event. Alam ninyo yan. Kunwari, binilang na namin ang mga bus na gagamitin. Bilang namin kung ilan ang manggagaling sa north at ikaw ay ini-assign na sa north. So kunwari, nagpadala kami ng isang sasakyan. Kasya na sila dyan. 50 ang laman yan, kasya sila. Binilang namin ang nandito sa south ay 50. Ngayon, ikaw ayaw mo kasi pumunta doon sa north o doon mas malapit ka na sa north, pumunta ka sa south. Pagdating mo sa south, ang allocation ng bus doon is 50 lang eh. Pang 51 ka. Ano mangyayari sa'yo? May iiwan ka. Malalagay ka sa alanganin. Bakit? Anong sasabihin sa'yo ng organizer? Ikaw ay mas malapit sa north, dapat doon ka sumama sa bus ng mga north. Itigas ulo mo eh. Sumama ka dito, nakabilang na ito, naka-allocate na ito dito para sa south. 50 lang. Pang 51 ka. Sorry ka, maiwan ka. Yan po ang sinasabi ko na malalagay ka sa alanganin pagdating sa mga ganyang sitwasyon. Follow instruction. Tandaan ninyo, maraming nalaglag noon, panahon ni Moses, dahil ayaw sumunod ng instruction. Lagi na lang silang nakikipagtunggali sa kanilang leader. Lagi na lang silang nakikipagdiskusyon kay Moses. Lagi na silang nagrereklamo kay Moses. So ano nangyayari? Nalalagay sa alanganin. Buti na lang kung ikaw na lang ang nalagay sa alanganin. Paano kung nadadamay ang iba? How can you take that to yourself? Na malalagay sa alanganin ng iba because of you. Dahil matigas ang ulo mo, ayaw mong sumunod ng instruction. Madadamay ang iba. In the kingdom, meron tayong code of discipline. And the code of discipline starts with obedience. Useless po ang code of discipline kahit anong gawin na magagandang rules ng kingdom. Kung kayo mismo ay wala doon sa
receptiveness. Hindi kayo receptive para sumunod. Kung ang inyong isip ay nakakondisyon sa sariling direksyon, useless ang mga instruction na ibinababa, pababa, mula sa taas. Useless. Mawawalan tayo ng efficiency. Lahat ng nangyayari sa atin ngayon, these are all but training. Training po ito. Ito ay isang pagsasanay. Parang fire drill. Diba? Pag fire drill, huwag kayong sasakay ng elevator, stairs, dito sa exit. Tigas ulo mo eh. Hindi mo pinakikinggan ang instruction. Elevator ka. Eh dumating na, nangyari na yung totoong fire. What happened? Ayun, natusta ka sa loob ng elevator. Ilang examples pa ba ang kailangan kong ibigay sa inyo? Para lang maunawaan nyo yung importansya, the importance of following instructions. Now, dumaan ang DOA. I gave an instruction. Pag hindi kaya ng katawan ninyo ang full dry fasting, pwede kayong magbaon kahit isang kapirasong candy lang. Pag naramdaman mo ang sarili mo na ikaw ay magkukulaps at naninilim ang paningin mo, mag-candy ka na. Kasi mas malaking problema kung bumagsak ka at nabagok ang ulo mo, what will happen? Ay naandun ka sa ICU ng hospital. O ano naman ang gagawin ng foundation? Gastosan natin si kapatid dahil kapatid. Okay, fine with it. Pero kung titingnan mo, saan nagsimula? Sa katigasan ng ulo. Huwag ninyong isipin na pag kayo ay bumagsak, ay high level kayo sa paningin ng Aba. Hindi po ganun. Hindi po ganun. May nag-send ng message, pa-victim card. Di ko alam yun. I have to be honest with you to set myself an example. During the Day of Atonement, siguro ko around, bago kami umalis that was around 2 o'clock. Naramdaman ko, nang lalagkit ang lalamunan ko na parang nagdidikit, na parang hindi ako makahinga, parang nagdidikit, parang nagsasara. So what I did, kumuha ako ng tubig, uminom ako, 1 o 2 lagok yata yun, and I stopped. Does it mean na na-violate ko na ang Day of Atonement? No, I did not. What good will it bring sa kawan? Kunwari, hindi ko ginawa. At ako'y dinakahiga at ako'y bumulagta. What will happen? Hindi ba't disaster buong kawan? Because the top command is lost. What will happen? Hindi po mag-glorify ang Aba pag nalaman, ay si ganito, nag-fasting. Ayun, patay. Sa tingin nyo, nag-glorify mo ang Aba kung ikaw yan? You did not. Hindi mo siya nabigyan ng luwalhati.
Dahil ang aabutin, pag nalaman ng ibang sekta, kukutyain pati si Aba. O tingnan mo, yung alhayam-alhayam ninyo, nagpapasting kayo, pinapatay kayo. Di ba? Did you bring glory? No. As in ordinary Sabbath. Weekly. I'm talking about the weekly. I'm sorry for the word ordinary. I should use the word weekly. Every 7 days. Kung ikaw ay nasa paglalakbay, alam ko narinig ninyo ito eh. Habang ako ay nagdi-deliver ng message, I didn't have the breakfast, I didn't have the lunch, I guess. Wala, alam ko kasi rush na yun eh. And so I said, Bro Jun, daan tayo sa drive-thru pakababa ng Skyway. At narinig ninyo, 2 cheeseburger. Good afternoon, sir. Welcome to Jollibee. Narinig nyo yun, di ba? At ang daming nag-react eh. Well, they are not condemning me. They are actually, natatawa sila. Then biglang may sumingit, basag daw. Ang ganda-ganda ng pakikinig. Biglang, bakit sumingit si Jollibee? Gusto ko lang malaman ninyo na hindi po yun violation of the Sabbath. It's not. Dahil kung gagawin nating violation yun, then para nating sinabi na mali si King Yahawashai, na ipinagtanggol niya yung kanyang mga disipulo nung inaccuse na bakit namitas ng corn para kumain sa araw ng Sabat. Hindi po nagkasala. Pero, kung gagayahin ninyo ang ginawa ko, willfully in-schedule ninyo sa Sabat, mag-Jollibee tayo. Yun ang mali. Pwede ka namang mag-Jollibee sa ibang araw eh. Bakit isi-set mo pa sa araw ng Sabat? To such extent na maybe na andun ka sa HOP, nagmamadali ka pa, hindi pa nakapag-closing prayer, umiska po ka na. Kasi mag-Jollibee tayo eh. Hindi mo pwedeng i-invoke yung provisions na ginawa ni King Yahawashai. Hindi, dahil nanadya ka. Di naman pala kasalanan mag-Jollibee. Si King Oichi nga nag-Jollibee. Narinig pa nga namin. So araw ng Sabat, huwag na lang tayong punta ng HOP or magpalit na lang tayo. Mag-Jollibee muna tayo. Yun ang mali. Magkaiba po ang sitwasyon. So marami pa tayong dapat pag-aralan, but I hope that can be discussed under Torah, yung sa training ninyo, yung weekly, Torah study. Kailangan malinawan yan because I'm going to give a briefing sa mga priest. Tandaan natin na ang sabi ni Messiah Hawashai noon, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ang ibig niyang ipakahulugan is there are certain exemption on a case-to-case basis. Depende sa sitwasyon. Pero wag natin gagamitin yan na willfully may gagawin tayo sa araw ng Sabat at yan ang iraraso natin. Ibang usapan yun.
So more of that pagdating sa inyong training. Torah study. I am going to give a briefing. Now, on the international scene, pasensya na ha, medyo ibubuhos ko na ito ng dadagdagan ko na. The latest news is Biden is concerned with nuclear war from Russia. That was 6 hours ago. Yung news. Biden is afraid that Europe and Russia is uniting. Nagkakaintindihan. Yan ang takot niya. Bakit? Alam niyo ba ang nasusulat sa Book of Revelation? That says, during the time, by the time that Babylon has fallen, may nasusulat dyan eh, no one is buying your cargoes anymore. Eh ngayon nagfo-force selling na ang US sa Europe. Anong ginawa ng US? Wala namang ibang suspect sila eh. Nagsalita itong si Biden noon na pwede nilang pasabugin ang pipeline na nagsusupply ng gas papunta sa Europe. He made that statement months ago. At ngayon nga, 3 ang butas ng pipeline. Sa ilalim ng dagat, 3 ang butas. So, ang Europe ngayon, nawalan ng pag-asa na masupplyan ulit ng gas. Kahit na magkasundo na ang Europe at ang Russia, hindi makakapag-supply ng ganun-ganun lang ng Russia kasi butas na ang mga tubo. Ang tubo, butas. May mga butas yung tubo. Kasi dati, nung binoykot ng Europe ang gas, sinanction ng Europe ang Russia, I should say. Kampante si Biden, okay, hindi natin gagalawin ang pipeline kasi total, ang Europe ay nakikisa sa atin laban sa Russia. Okay. Pero, nung lumambot ang Europe, nung lumambot na ang Europe, dahil wala na silang gas, kalabanin mo ba naman ang supplier mo? Nung lumambot na ang Europe, eto na si Biden. Tinutuhanan niya yung banta niya na sisirain ang pipeline. Kasi ayaw ng Amerika na magkasundo ang Europe at Russia. Ang Europe nagigipit na, magwi-winter na, walang gas. So, obligado silang makipag-usap at makiisa sa Russia and America would not want that. So, what America did? Pasabugin ang pipeline. So, nung sumabog ang pipeline, umentra ngayon ang mga negosyante ng Amerika. Nagbebenta sila ng gas papunta sa Europe at skyrocketing price. Sobrang mahal. So Europe is finally awakened. Loko-loko kang Amerika ka. Pinagbigyan ka namin nung galit ka sa Russia, pinagbigyan ka namin, sinanksyon namin ang Russia. Ngayon nagigipit kami, magwi-winter na, wala kaming gas. Makikipag-negotiate kami sa Russia para padaluyan ng gas, supplyan ng gas, ang Europe. Tapos ganito, Biden, ang ginawa mo, pinasabog mo ang pipeline. So, Europe is awakened. So don't be surprised. Huwag kayong magtataka. Kung matupad ang nasusulat dyan sa Revelation na pinagkaisahan ng mga bansa na ilugmok ang Babylon. No one will buy your cargoes anymore. Mababaliktad na
Noon si Babylon ang nagsasanction. Cannot buy nor sell unless you accept my power. Pero ngayon mababaliktad. Magagalit ang mga bansa sa kanya. Basahin nyo yan, nasa Book of Revelation. Nung kinundem ang woman, the mystery Babylon, basahin nyo mabuti. Nandun yung sinasabi ko. Kukutsain nila. Bakit? Oh, nakita na nila. Ayan ang totoong ugali ng nagpahamak sa inyo. Nagdurusa kayo Europe, nag-aalsa na ang mga tao, rally dito, rally doon, then nahihirapan na sila, magwi-winter, mafo-frozen sila, walang gas. At kaya sila nandun sa sitwasyon dahil sa mando ng Amerika na makisama sila dapat sa pag-sanction laban sa Russia. Pinutulan sila ng Russia ng gas, o gutom ang Europe. At para hindi makapagkaroon ng negotiation again, ang Europe sa Russia, pinasabog ang pipeline. And so, the Book of Revelation is more likely to be fulfilled very soon. Dahil kunting bansa na lang sa Europe ang may loyalty pa sa Amerika. Lahat ngayon nag-iisip-isip na. At the corner of their mind, nare-realize na nila, Amerika ang nagpasubo sa atin eh. Pinahamak tayo ni Biden. Kung hindi tayo, kasi napakasimple yan eh, kung hindi tayo nakisanction, sana wala naman tayong ganitong problema eh. At sana hindi nagtagal ang gyera sa Ukraine. Sinuplayan kasi natin ng pera, weapons ang Ukraine. Nagtagal ang gyera. And tayo ang nagsasuffer. Europe is awakening. The Book of Revelation is starting to be fulfilled. So wag niyong, pag nangyari yan, wag niyong iisipin na, ay salamat, tapos na. No. That is the introduction. Magkakaroon lang ng brief, lucid interval yan. Peaceful, maybe a few years, 2 or 3. Dahil mababaliktad, noon ang ina-isolate nila is yung Russia. But this time, ang maa-isolate ay ang Amerika. At anong gagawin? Pag na-corner ang Amerika, economically, mag-create sila ng digmaan. Digmaan dito, digmaan doon, para siya ay makapagbenta ng armas. Yan naman ang negosyo ng Amerika eh. Pag-aawayin niya ang dalawang bansa para mabebenta ang kanyang mga weapons. O kunwari, pag-awayin niya Nation A at saka Nation B. Habang nag-aaway si Nation A at saka si Nation B, bumibili para yung dalawa, bumibili ng weapons sa Amerika. O edi panalo sa Amerika. Sige, magsuntukan kayo na magsuntukan. Basta pareho kayo, sa akin bibili ng weapon. O edi, habang nagdurusa ang dalawang bansa, okay, America is getting richer. Pero nabubuking na ngayon ang kanyang strategy. Europe is awakening. Germany is awakening. Kaya lang, hindi lang makapalag. But in due time, ang masasanction ay ang Amerika. Mark my word. Hindi man lantad na pagkakasanction, hindi man expressed, it would be implied. Magbubulungan ang mga bansa na yan sa Europe. Pagkaisahan natin. Walang announcement of formal announcement na may sanction laban sa Amerika. But the situation will push European nations to do it. Kasi kailangan nilang makuha muli ang kalooban ni Putin para supplyan sila ng gas, para supplyan sila ng krudo. Bakit? Pinahihirapan na sila ng Amerika.
At ang Saudi ay nakiisa kay Putin. Ililimit ng Saudi ang production of oil. So tataas ngayon ang presyo ng oil. Kumusta naman tayo? We are suffering collateral damage. But as prophesied, that will happen. Parang woman na manganganak, suffering in pain, in agony. Yan ang sitwasyon ng mundo ngayon. That is the situation. Pero habang nagkakagulo sila, tuloy-tuloy ang pagtatayo at pagre-revive natin ng kingdom. Tuloy-tuloy. Walang lilingon. Walang kikiling sa kaliwa. Walang kikiling sa kanan. Tuloy-tuloy. Isang boses, isang hakbang. Cadence. Marcha. Cadence. Tuloy-tuloy lang. Huwag matatakot. Matatakot ka pag lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka sa kanan, lumingon ka sa likod mo, diyan ka sasagilihan ng takot. But if you just look forward, follow the covenant, imagine yourselves, ibalik ninyo ang inyong sarili doon sa panahon na ang mga Israelites ay tumatawid sa Red Sea. Ibalik ninyo doon sa panahon na ang Israelites ay tumawid sa Jordan. Ibalik ninyo ang inyong atensyon doon sa panahon na inikutan ng Israelites ang Jericho. At ang nangunguna ay ang covenant. That is what we are today. Ang nangunguna ay ang covenant. So ipako ninyo ang loyalty ninyo sa covenant. Follow instruction. Huwag titigas ulo. Pag sinabing dito ka sa kaliwa, dito ka sa kaliwa. Pag sinabing dito ka sa banda dito, dito ka sa banda dito. Pag sinabing dito ka sa kanan, dito ka sa kanan. Because we are doing a formation. Iba, mga sundalo, pag nagpo-formation, pag sinabing dito ka sa platon na to, dito ka sa platon, huwag kang sasaw-saw doon sa kabilang platon, babatukan ka. That is what will happen to you. So with that message, mga kapatid, may hihilingin pala ako sa inyo. In your own private prayer, ngayong panahon na to, alam ni Aba kung sino ang tinutukoy kong tao pero hindi ko pwedeng pangalanan. Isabay ninyo sa inyong panalangin ang isang kapatid na nasa hospital ngayon. When you pray, sabihin nyo kay Aba, kung sino man niyang kapatid namin na ayaw sabihin ni King OHC, kung sino man yan, alam mo yan. Send healing to that sister. In your moment of silence, in your prayers, which I implore you to do after my message. Hindi kailangan maging showy. Hindi kailangan magpakita sa iba na ikaw ay nananalangin. Deep within you, wherever you are seated, saan ka man naruroon, ikaw man ay naglalakad, ikaw man ay kumakain, in your thought and in your heart, send a prayer
to Abay Hawa for the healing of that one sister na nasa hospital ngayon. Also include the others na hindi nyo na alam kung sino sila. I, for myself, I don't know how many they are. But before the DOA, meron akong isang kapatid na lalaki somewhere in the south, Visayas region, nasa hospital din. Include, pero hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa kanya. He was under observation. And I think hindi siya nakaselebrate ng DOA kasi nasa hospital din siya. Include. Include also sa prayers ninyo. May nabalitaan ako isang kapatid na matay nung I guess it was DOA on the day itself. Hindi na siya nakasama sa pag-celebrate ng DOA. Masama na ang pakiramdam niya. Please include the family in your prayer. Not the dead. Do not pray for the dead. Pray for the loved ones. Yan, tatlo yan. So, before I end, let me extend sa inyo. Please raise your hand. Ipinapaabot ko ang blessings. Hinihiling ko ang blessings at pinapaabot ko sa inyo. Mula sa ating Abay Hawa na kayo ay magkaroon ng patuloy na malusog na pangangatawan, na kayo ay bigyan ng masunuring puso at isipan, na ipagkaloob sa inyo at matanggap ninyo hindi man mariwasang pamumuhay, kundi matugunan ang inyong mga pangangailangan, material man o espiritual. Nawa ay mahikayat din ninyo at maisama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay para buo kayo at sama-sama sa loob ng covenant. Ipinapaabot ko ang kalakasan, katatagan ng kalooban, perseverance sa ating mga kapatiran sa iba't ibang committee, mula sa Board of Elders hanggang sa mga Kingsguard, mga chapter coordinators, chapter leaders, the priesthood, organizers, and down to the volunteer workers. Mabigyan ng kalakasan, pangangatawan, lalo na yung mga nagtatrabaho ng mabigat na trabaho sa construction ng ating temple para sa ating alhayab. Sumainyo ang lubos na pagpapala. At ini-invoke ko ang pangako ng ating Abay Hawa na kanyang ipagkakaloob, ibubuhos, bubuksan ang kalangitan upang ibuhos sa atin ang pagpapala na wala na tayong mapapagsidlan. I invoke that. All of this in the name of our King of Kings, King Yahawashi. Be blessed, mga kapatid. Shalom and happy Sabbath to all. Yada. 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 Alwaya. Yada. Yada. Ayang. Yada.
ang sumunod na bahagi. Maraming salamat sa pagpapala na pinangako o hiniling ng ating mahal na mensahero para sa atin lahat. Yada. Ngayon, ang susunod na bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw ng Sabat na ito ay ang discussion and sharing. Mga kapatid. Na pagpalang araw ng Sabat, mga kapatid. Oo. Itong yun yung unang diniscuss ng mensahero, yung sa pala katatapos lang pala ng DOA, Day of Atonement. Ang sabi niya, ang DOA, ang ano niya, ay yung sin offering doon sa DOA, ay para sa mga hindi sinasadyang kasalanan. Hindi yung, ay di malapit ng DOA, pwede na akong gumawa ng kasalanan kasi mag-o-offer. yung patatawarin kasi mag-sin offering na ang buong kawan. No? Yun yung mga hindi mo inaakala na kasalanan na nagkasala ka pala. Halimbawa, na magbigay kayo ng sample. Halimbawa, pinag-usapan yung isang tao na chismis lang pala, di pala yung totoo. So, isip mo, balita yun, syempre curious ka, yung pala is kasalanan dahil hindi man pala totoo at saka anong purpose sa pag-uusap. So, ayun, isa yun. Ano pa yung mga hindi sinasadyang kasalanan na yung nakakain ka ng hindi mo alam na ah, unclean food pala yun. Kasi hindi naman nakalagay sa content ang mga ang ingredients. So, yun. Tapos may nasabi kang na nakapanakit sa kapwa. Hindi mo man alam, naging honest ka lang or hindi mo sinasadya yung lumabas sa nasaktan siya. Ayan, pwede rin yun. Ano ba yung mga bagay na Kasi year after year, nag-o-offer tayo ng sin offering pang DOA, pero hindi ibig sabihin na pwede natin ulitin yun. Kasi ang sabi nga, walang natitirang handog pag sinasadya mo na. So, yung mga moment of weakness, hindi ko kasi alam yung yun ay personal na sin offering mo yun, hindi yun kasama sa sa Day of Atonement. That is personal mo yon, offering ng sin offering yon, no? Pero dahil mabait ang mesero, ang ginagawa niya, pare-pareho ng pagkakasala. Pwede kayo pwede sa isang handog, mag-contribute na lang kayo para hindi talagang pinagagaan niya para sa kawan ang mga offering o ang pagbabayad sala. Tapos ang sabi niya, ang pinakamaganda ay avoid ang pagkakasala, ang sinning. Pag merong alam mo na wag kang lalapit doon. Do not approach o wag kang umiwas ka. Halimbawa, napadaan ka sa yung mga nagiinuman, umiwas ka na doon. O kaya yung sa mga red light district, doon ka pa ba dadaan? Hindi naman sa ibang. Di ba, alam mo naman ang weakness mo kung ano ang kahinaan mo, di ba? So, wag kang lalapit doon. Diba, merong kang mga kaibigan na na alam mo yung mga bisyo at inaya ka. Kasama ka pa ba? Alam mo na, sabi ko, kasi iisip natin, kaya naman natin, iwas ako. Paano pag pinagtulungan ka na o isang shot lang, o isang lang, hitit lang, ganyan. Hindi, ang magkakaroon pa ng sama ng loob sa'yo, or magkakaroon pa ng confusion o complication. So, mabuti pa, umiwas or cut cleanly kung makakaiwas ka.
Katapos ano, kayo mga kapatid, meron kayong ano, may share na mga ano, na nangyayari sa inyo, yung pag-iwas o ano? Ako personally, yung nga ba na nagtanggal sa akin mula nung COVID eh. Nung nagkaroon ng ano, mga nawala ako sa circulation. Siyempre sila din. Tapos nagkaiba-iba na ng mga priority sa buhay. Siyempre ako nasa covenant na. So parang ang aba na talaga ang nag-alis, naglayo sa akin, sa mga ibang ano, dating mga sinasamahan ko. Meron pa ba ng ano, wag nang uulitin, no? Do not repeat. Ano ba sinabi niya ng Sir ito? Sin, again, yung ano, yung mga sin against the flesh. Yung mga kasalanan ng dahil sa ating katawang tao ay pwede niyang patawarin. Pwedeng patawarin ng ano, ng alayam. Pero yung mga sinasadya na ginagawa mo pa ulit-ulit katulad ng mga ah, pangangalunya. Kasi ano na yun eh, alam mo na yun, ngayon alam mo na yung batas, alam mo na yung covenant, di ba? Na sa atin eh bawal na bawal. Kung ang pangangalunya ay ah, pinagbawal sa lahat, pero sa atin lalo na nasa covenant tayo, how much more? Ngayon, kung siguro kung nagkasala ka minsan nung nasa loob ka na sa covenant, kasi hindi naman counted yung ano eh, yung wala ka pa sa covenant. Halimbawa, ano, 10 beses ka nagkasala noon at pumasok ka ng covenant, ano ka eh, reset ka. Pero pag nagkasala ka na minsan pa, that is, ano, mas matindi kasi nasa covenant ka na. Ngayon, pag inulit mo pa, eh wala na natitirang handog para doon. Diba? There is no forgiveness. Malinaw. Repeated, sinasadya, at saka repeatedly, there is no forgiveness anymore. Tapos yung ano, sabi ng mesero, maintain righteousness. Ang sin offering lang, ano, provision. Tapos sinabi ito malinaw kasi batas talaga ito ng universe eh. Meron silang batas ng physics and every action there is a corresponding reaction. Di ba? Nasa physics yun. Actually, ng buong universe, sa lahat ng ating action, pag that is not as, hindi ano, at saka ang kanyang may consequence. 'Di ba? Pag lumabas ka sa ano, sa covenant, may consequence 'to. Nandiyan lang yung mga lobo sa paligid, 'di ba? Pag lumabas ka sa within sa ano ng covenant. So every action as a corresponding reaction. Tapos ano nga bang ano to sis? Anong video? 29A? 29A. Okay, para sa mga ano, sa mga ginig. Pwede nilang i-review sa kanilang free time, ano? Tapos yung ano, yung isa pang topic niya, yung reviving of the kingdom. Yung ano, reviving, pinufulfill, yung ginagawa natin ngayon, pinufulfill na natin ang prophecy. Yung pagpasok sa covenant, di ba? Yung, nung dati, meron pa tayong mga Joshua, may mga committee, ayan, that is already fulfilling yung prophecy. At saka, sinabi niya, ang ano yung di ngayon sinabi niya ito prophecy yung mga susunod ang susunod na hakbang natin ang susunod na mga prophecy ay instruction so na-revive ng kingdom na sa prophecy yan yung mga susunod na propesya daw ay instruction so kaya nga di ba nasabi ko dati na
yung ano, yung Book of Revelation ay ipinasulat kay John para mabasa ng mensahero at ng mga covenant keepers in the future. Yun ay yung mga instruction. Kaya siguro medyo ano, yung pwedeng mag-advance reading ng iba sa Book of Revelation kasi yan ay instruction para sa mensahero at sa mga covenant keepers. At saka yung mga saksiling. Tapos then another topic niya, yung sinabi niya, yung binabasa daw sa yung binabasa daw sa Jeremiah, pag may verdict na, ang alahayam, o yan, ito death na to, ganun. Pero pag nagsisi, immediately nagrelent, ay yung verdict niya na ano Nababago. ba yan? Oo, nababago. Katulad na lang ng kay Jonah, 'di ba? Yung Nineveh, naniwala ang hari at ang mga tao sa ni Jonah. Sa Hindi talaga siya nagpaparusa ng walang ng walang warning at saka reminder. So, nagpatawad ang alahayam. Kaya nga nagalit si Jonah kasi warning pa ako, patatawarin mo rin pala, di ba? Parang ganon. So, ganon, nasa Jeremiah, nagre-relent ang aba, o sige, nagpapatawad talaga siya immediately, no? Kaya pag meron tayong pagkakasala, tulad ng sabi ni Sis Perlon, every day, humingi ka ng tawad sa mga nagkakaroon tayo ng bago matulog, ah, retro, kung, Reflection. oo, reflection, introspection, tapos retro. Kung meron tayong nagawa, may nasaktan ba tayo, ipihingin na agad natin ang tawad. Kasi baka malimutan natin, ano pa yan, marka pa yan, di ba? Tapos, ngayon, isa pa, yung mga medyo hindi mo talaga ma-slow, hindi mo talaga maintindihan yung mga pinagsasabi ng lalo na tayo, ang gulo-gulo natin mag-explain, hindi mo talaga ma-gets. Yung sinabi naman Zero, lalo na itong talakayan na to. Yung small frequent meals, ang natin, yung halimbawa, makinig ka lang, sa gabi, baka mamaya, baka meron kaming explain na o kaya yung mga video ng mensahero. Ah, kaya yung inaano din namin na hindi malalim na explanation. Kasi talakayan nga, parang nga maging malinaw, magiging malalim pa tayo. Hindi tayo magpapakalalim. Ang mahalaga doon ay isinasabuhay mo. Kahit paano, alam mo yung mga malalalim na na karunungan or kasulatan. Pero kung hindi mo naman naisa sa buhay, mas mahalaga yung isa buhay mo yun. Kaya nga 10 nga lang yung binigay na kautusan hindi na yung mga iba Kasi para ma-digest ng tao. Kasi pag binigay mo yung ba yun? 600 plus ba yan na instruction? Sabi nila ng mga ng mga fake Jew, napakadami daw. Pero yung iba dun common sense na no? Pinadami lang nila yung isang isang katulad ng pag nagkaroon ng ng halaran or dambana para sa kanya, meron pang dinagdagan pa ng ginawa pang different instruction, yung huwag kang maglagay ng hagdan, iba pa yung instruction, iba pa yung batas sa so napakarami, pinadami nila ang mga utos. Sa halip na combine na yun sa isang lump na utos, pinag-iba-iba pa na chinap-chap nila para dumami. So isipin na tayo, napakahirap naman, napakabigat naman nun, di ba? Pero ginawa nga lang sa pinagagaan talaga ng alahayam yung pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya pinapasimple niya.
So, ang mahalaga sa kanya ay yung isinasabuhay mo, yung sumunod ka, yung obedience, ang kanyang mahalaga sa kanya, no? Tapos, by default daw ang consequence. If you obey, ito yung ano, default may consequence. Pag nag-disobey ka, by default din ang consequence. Kasi napaka-imposible na sinabi kung lumiko ka sa kanan, tapos kakaliwa ka, imposible talaga makarating ka sa kanan, di ba? O pag sinabing umakyat ka, imposible na makakarating ka sa baba. Ah, ah, Pag bumaba ka, imposible na makakarating ka sa taas. Parang gano'n. May consequence lahat ng bagay. Yun ang ating choice. Whether right or wrong. Pero may mga tao talaga na may diwa ng opposite. Pag sinabi mong wag, gagawin. Pag sinabi mong wag gawin, pag sinabi mong wag gawin, gagawin. Pag sinabi mong gawin, hindi gagawin. O gawin man, half lang. Tapos maraming excuse. Ay ganito kasi eh. Ay, sorry, ganun, ganon. May mga ganun talagang, nauna yung excuse bago yung action. Pero napakadili lang naman ng pagsunod, pero pahihirapin pa nila. Which is, kung tayong tao, halimbawa, anak mo, ganun, or or kasama mo, ganyan. Nakaka-frustrate, di ba? So, how much mo yung alaya, pero kasi tao tayo, di tayo wala tayong ganyang patience katulad ng alaya mo, no? For how many, ilang libong taon, pinagpapasensyahan niya tayo, no? Sana may ganyan din tayong patience, no? Tapos, mabuti pa minsan, mas madali pa, ikaw na lang gumawa mag-isa, di ba? Tapos ni-remind ba pa ng mga mensahero yung sinabi ng alahayag, if you love me, hindi sinabi na, kumanta ka, sumayaw ka, or 3 times a day, di ba? Manalangin ka, hindi. Sinabi, obey my commandments. Yung keep kasi is, binago yan, ginawa niyang obey. Kasi sabi ng mensahero, baka ilagay mo lang sa baul yung commandments. Kaya obey. If you love me, obey my commandments. Sumunod ka. Kung talagang mahal mo ko, yun ang clear at saka solid proof na mahal mo ko. Hindi yung may emotion, na narinig mo yung papuring kanta sa kanya o inawit mo, naiiyak ka, talagang love na. Kasi emotion lang yun eh. Pero anong nangyari? Hindi ka hindi mo na-observe yung simpleng dietary law o kaya sabat, hindi mo pinapangirin kung kaya mo naman, di ba? Or hindi ka sumusunod sa mga kapistahan na kanyang binigay. O yung man sa Ten Commandments na chinismis mo yung kapitbahay mo o disrespect mo yung bili yung utos ng iyong magulang, di ba sinunod, yan. So, ah, ang akala mo, magulang ko naman yun, hindi naman yun ng utos ng aba eh. Pero yun nga, di ba sabi, honor your parents, di ba? So, kasama na disobedience na rin yun sa alayan. So, hindi lang awit-awit or kanta-kanta. Tapos, yung mga instruction, kasi may mga instruction ng mensahero na wala sa Torah. Pero sabi sa Torah, magpapadala siya ng mga experts in the law of Moses. So, yung mga sinuro ng mensahero na ayaw nilang sundin, tulad na lang yung pagpa-plotting,
ano naman wala naman yung sa Torah eh. Diba? Parang boot and academic eh. Kasi kaya nga, sinabi na nga doon na ipadadala mensero na magtutuwid ng mga kinorops na sa Torah o mga hindi nakasulat sa Torah. Expert in the law of Moses. Nasa prophecy naman yun. Pero nandiyan na yung expert in the law of Moses, hindi yung pa rin sinunod. So, anong nangyari doon? Yung pinadala ng alahayam, hindi yung pa rin sinunod yung turo niya. This is also disobedience. Tama ba ako mga kapatid o interpretation ko lang yun? Tama naman, sis. At saka, Oo. ang lahat naman ng instructions ng alahayam, alam din natin na mayroon mga consequence ang hindi pagsunod. Kasi di ba lagi niyang sinasabi, kung susunod ka, may pagpapala. At kung susuway ka naman, mayroong mga pagpapalo. Papalo. Oo. So, ang consequence is your choice. Oo. Oo. Tama yun. Kaya lang sis kasi, sinusunod nila. Kasi yung current situation natin, sinusunod nila lahat ng pero yung instruction na nagmula sa mensahero na hindi nasusulat sa 10 utos o ano yon, pwede bang sawayin yon? Hindi ba yung affected yung pagsunod sa alhayam? Tanong ko lang. Lahat naman yata ng itinuro ng mensahero ay nagmula din doon sa kautusan at mga alituntunin ng alahayam. Oo. So kung hindi mo susundin ang sinasabi ng mensahero, ay lumalabag ka din sa kautusan. Kasi sabi Oo. nga, paano mo susundin ang alahayam kung yung tao nga na nagsasabi sa iyo ay hindi mo kayang sundin? Yung mga propeta, di ba? Oo. Sumunod ang Nineveh kay Jonah. So naligtas sila. Pero kung hindi nila sinunod yung propetang yon, sila? Malilipol sila, no? So, mahalaga din ang pagsunod sa propeta na padala. Siyempre, kasi yan nga sinabi, instruction nga. Sino bang Oo nga. nagdala ng instruction? Hindi ba yung mga taong ipinadala niya? Oo. Hindi naman na So, nangunguusap malinaw. ang alahayam sa atin ng personal, Oo. Naku, kundi doon sa makatutunaw tayo. pamamagitan. Oo, Tsaka ang pamamagitan ng tao mga kasi taong pinadala niya. ang tao naghahanap ng flesh, ng tunog talaga, narinig ng tenga, at saka physical na di ba, anyo? Hmm. Mas Bakit pa maniniwala nga tayo sa nagkatawang YouTube tao ang, kesa sa 'di Oo. ba? Bakit pa kailangan magkatawang tao ang Mesaya? Kung Oo. pwede naman makarinig tayo ng Nagdiwa na lang. oo, ng diwa ng alahayam. Kahit ngayon konsyensya, hindi natin pinakikinggan minsan, di ba? Yes. Hindi Kasi na, anumang bagay na ikaw lang ang nakakarinig ay hindi mo, pagdududahan mo. kumbaga may choice ka na sundin o hindi. Pero Oo. kung lahat ng lahat yan na instruction ay naririnig ng lahat, may witness ka na ikaw ay Oo. hindi sumunod. Bawat isa. So Oo. matatakot ka ngayon kasi pare-pareho naman yung pinapasunod sa inyo tapos ikaw itong hindi sumunod. Pagkaintindi, no? Oo. So may consequence talaga yon. Oo. Alam mo kung sumusunod ka o hindi. Kung hindi mo sinunod, alam mo rin yon, di ba? Ayaw mo sa kanya kaya hindi mo siya sinusunod. Pero first, Oo. Yung hindi mo sinunod siya. Instrument yung mensahero Number one dyan, oo. hindi talaga nila sinunod. So, kasi tinignan nila ang tao. At saka may sarili talaga sila. Sila ang sila ang mensahero sa kanilang sariling kaalaman. Sila ang Oo. king, nilang kaalaman. Ganun lang yung sa personal, ego. ego nila. Kasi may pride nga. Oo.
Eh, sino ba yung mga revisionist na yan? Sino ba yung mga yan? Hindi naman sila mensahero. Ano. Hindi natin itinataas ang sarili natin. Pero kasi sa abot ng ating mga kaya, inaano natin yung turo ng mensahero. Yun lang naman ang ano. So, pero choice nila yun eh. So, wala na tayo doon. Naihayag lang natin. Na ano ko lang, na i-open ko lang doon. Kasi, oo nga, kasi may mga instruction na mensahero na hindi naman nakasulat sa Torah, ba? So, so choice nila yon kung Sa tatanggapin choice nila. nila, sa choice Oo. nila, wala na tayo doon. Oo, Kasi tama. in the end, bawat isa may tatanggaping reward. Oo. Pero Na nasa ating reminder, sabi nga pagpapaalala. 'Di ba sabi ng mensero, hindi ang yung 'di ba hindi ko kayo para pagalitan o i-review, kundi this is a reminder. Sabi niya, meron So, siya sinabi kahit, sa video, to remind oo. you o paalala. Oo. Pero kahit sa lahat ng yun, na pinagsikapan niyang inilahad, sinuway nila, hindi nila siya sinunod. So, Oo. wala na siyang doon, wala na siyang, tawag nito, wala siyang, ang tawag nito, Pananagutan na. oo, pananagutan, in the end. Oo. Pwede na siyang maghugas kamay pagdating sa great judgment, sa judgment. Oo. Kumbaga, Talaga personal talaga ang choice, ano? Oo, Oo. personal yan. So dahil yung mga hindi sumunod, iyon ang kanilang ginawa, meron namang nasabi dyan sa Torah eh. Pag hindi ka sumunod, might as well na hindi ka nga pinili. Masakit yan. Maaari nga, no? Not worthy, Kung hindi tayo nagmamalaki Saka, sa sarili kung natin. kung nag-iingat sila, edi meron nandiyan naman yung mga nagdaang year na di ba? Pwede nilang tingnan, i-double check, research sila. Hindi lang dahil gusto lang nila, ayaw lang nila sumunod. Nandiyan ang proof, no? Hindi naman tayo iniwan ng mensero ng walang Oo. katibayan, di ba? Kasi ngayon, sa mga panahong ito ngayon, pwede pa silang mag-backing eh. Pwede pa nilang i-divert yung kanilang mga manubela sa pagdadrive. Kasi may pagkakataon pa para Oo. Ayun nga Di ba lang, nga, immediate sabi na ng mensahero before, ewan ko lang kung may 1% na Patitigasin, baka pinatigas ang kanilang di natin alam eh. bahala na ang alaya. Nasa kanya ang final judgment. Oo, Nasa at saka decision kung sino yung isasama niya sa kanyang kawan, no? No, anyway. Kasi, Next, tayo. Sabi niya, walang bagong commandment o batas ang ibinigay sa New Testament. Si Pablo lang nagsabi noon. Tapos sabi niya, nung sino ang nagdala ng diwa ni Moses? 'Di ba yung mga kautusan na ni-revive ng mensahero, yung yung mga Levitical laws, 'di ba? Dietary laws, lahat binigay ni Moses. Makinig kayo kay Moses, kahit ang Messiah, yun ang sinabi. Makinig kayo kay Moses. So walang binigay na bagong kautusan ang Messiah. kasi ang sinasabi nila, sa panahon lang ng Old Testament yun. Hindi yun applied sa New Testament. In New Testament nga daw na tayo ngayon. Yun ang kanilang rason. Ang sabi ng Messiah, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Ang Messiah na mismo nagsabi noon. Diba? Oo. So, malinaw talaga na yung mga dinala ni Moses ang mga napapaloob sa covenant, mga kautusan sa covenant. Tapos ano pa ba?
Magkagulatan na lang yan pagdating sa dulo. Oo. Tapos, magpapadala daw siya ng mga righteous man. Ang sabi niya, mga priest. Pero alalahanan natin, hindi yung mga priest na inano ng mensero, kundi, kasi sabi nga, you will be a nation of priest. So, tingnan na lang natin kung sino yung mga righteous men na na itatayo niya, i-raise niya. Diba? Magre-raise niya. Diba sa yung previous na natin na sa talakayan ay magpapatubo siya ng mga iba-ibang klaseng puno. Diba? Kaya ako naman naging reference yung puno. Kasi di ba si Nebuchadnezzar, you are the highest, di ba? Kinumpare, kasi yung pamumuno niya, you are the highest tree among sa mga sa Lebanon, sa bundok ng Lebanon, di ba sinabi ganun? So, ibig sabihin, yung mga puno pala ay mga mamumuno. So, sabi, magpapatubo siya ng mga mamumuno, righteous, Or meron na siyang priest. inihanda. Kasi mahaba ang panahon baka sa mga kabataan, Oo, nandyan yan. Di ba kilala ko na bago pa kayo makonceive. So, nandyan yung katulad ng Mensero. Kilala ka yan bago pa man i-create ang mundo. Meron na kasama niya sa script niya. No? Who will bring offerings just like in the days, the old days, ancient of days. Sabi niya, magdadala ng mga offering. So, hindi mga yung mga priest. Pero tingin ko, ito mga kasama, aside sa literal, ito symbolic. Maaaring offering niya yung kanyang katalinuhan, kanyang lakas, o kanyang mga skills, di ba? Not necessarily yung birth offering. May mga righteous man na kanyang i-raise para sa sa rebuilding ng ating heavenly kingdom. Yung may kakayahan. So, mga kakayahan, mga skills sa pagsalita, sa pagsusulat, sa pagbablog, di ba? Yung mga yung magaling, ngayon pa nga lang, marami tayong kapatid magaling sa SOCMED, di ba? Ang galing nila sa mga graphic, kung gano'n, para sa kanyang kadakilaan, di ba? Tapos, at sinabi niya, isa pa sa sinabi ng mensero, yung mensero daw, the messenger will teach you about sin, righteousness, and ano ba yun? Covenant ba yun or salvation? Basta sinabi niya, which is ginawa nga niya, na iba pala yung sin. Ang sin pala ay paglabag sa mga kautusan. Hindi yung yung nagalit ka, sagasakala ka na. Hindi, kung righteous anger naman yun, di ba? O kaya hindi naman ako nagkasala kasi Time check na mga kapatid. Oo. 52. Salamat. Tapos, kasi, yung sinabi nila, naalala ko lang, yung pagtatato ba ay kasalanan ba yun? Ang dami nagpapatato. Pero sabi naman Zero, pero kasama yun sa instruction. Pero bakit niya binigay yung instruction? Kasi alam ng alahayam ang darating na panahon na ngayon, ang vaccination through tattoo na. Yung paggawa na ng microchip sa tattoo na. Yung pag-aano ng mga ng ID 2030 sa tattoo na rin. So, alam ng alahayam, yung mga simple, napakaliit na instruction, ay protection sa atin. So, yung maliit na instruction na binigay, dapat sundin mo rin kasi pag sinuway mo yan, meron palang kapahamakan na maaring dumapo sa atin. So, yung maliliit na maganon, sabihin na hindi yan kasalanan, pero pupunta ka sa kapahamakan. So, might as well, sumunod ka na rin dahil yun ay yun na lang pagkain ng unclean food.
kung ano-ano nang ginagawa nila sa mga sa nilalagay nila sa yung mga dumi o pollution, tapos kakain ka ng mga seafood na mga scavenger tulad ng hipon o crabs, di kakainin mo din yung mga metal na yun, di ba? So, inilalayo niya tayo sa kapahamakan. At saka para i-prepare yung ating physical body. So, ano pa ba yung at tapos ito pa yung yung naligaw din daw siya sa Holy Spirit, ang sabi ng Mesero, which is lahat naman tayo na yung ginawa nilang Holy Spirit, pangatlong samantalang na hindi naman yun ang dala-dala ng diwa ng alahayam. Okay. Medyo bilisan na pa na natin. Tapos, sinabi niya, kaya pala, may mga iba-ibang kasulatan, propeta, paulit-ulit lang na sinabi ni ganito, sinabi din ni ganito, yung pala, dahil alam ng alahayam na maaari i-corrupt talaga ang kanyang mga sinabi, ang mga kasulatan. Kaya ang ginagawa niya ay marami. Kaya ang mensahero ay na-decode niya, nalaman niya kung ano ang tama at hindi sa pamamagitan ng diwa ng alayam. So nabuo niya na kaya naayos niya ang Torah, which is siya lang ang nakagawa noon. Yung mga siya lang ang nakapagtama lahat. At saka sabi niya, tayong mga sumusunod sa kanya, hingin natin sa panalangin na bigyan tayo ng discernment, na maintindihan ang mga nasusulat, na maintindihan natin discernment kung ano yung corrupted at hindi, yung sabi niya, kung hindi, unless mayroon tayong maging isang flock, one voice, one command, ay kung hindi tayo tayo ay maliligaw. Kung hindi tayo susunod sa isang voice command, sa one flock, ay maaari tayong maligaw. So, mahalaga na maging hindi tayo magpapadami ng miyembro, pero yung sa diwa ng covenant, yung mga covenant keepers, dapat maging isa sa diwa, sa command, di ba? Kahit hindi tayo magkakakilala, pero yung covenant ang mag-unite sa atin. Di ba? Tapos, okay. Okay. So, medyo, kayong mga tapos yung mga yung mga action natin na against sa covenant ay hindi niya bibigyan ng kaalaman. Yung mga suwail sa covenant, yung mga kilos sa suwail ay hindi niya bibigyan ng kaalaman. Tapos yung mga matatanda na ay assist natin ang mga bago. Tapos ano pa ba yung mga yun niya? Kayo ang maging guiding light at asin. Ang asin, di ba, ang bibigay ng energy, electricity, yung dagat, mo, sa light, yung free energy, yung asin. Liwanag o magiging gabay. So, kayo magbigay ng energy, at huwag kayong maging dahilan ng kanilang pagkatisod. Tapos, introspect, yun, maging, sino ka ba? Salty, ano ka ba? Ano ka ba sa kawan? Nagiging ano ka ba? Bigat ka ba? O na, do not give. Tapos, sundin ninyo ang covenant, wag yung kapwa-tao o ang kapare o kung sino man nagmamarunong dyan. Tulad ko, wag nyo akong sundin yung kundi kung naaayon ba sa covenant, yung sinasabi namin, mga kapatid na kikinig, kung naaayon ba sa covenant ng aming sinasabi, pakinggan nyo. Tapos,
Examine yung mga kilos ng bawat isa, yung mga sinasabi, at saka yung mga desisyon, lalo na yung mga pare o yung mga namumuno. Tapos sa lahat, bawat isa sa atin, lalo na yung mga namumuno, yung kilos, salita at mga desisyon. Yung safety protocol natin ay sundin ang instruction, hindi yung tipan, wag yung tao. Yun ang ating safety protocol. Tapos ang disobedience kasi ay magpapatagal o magpe-prevent ng revival ng ating heavenly kingdom, makalangit na kaharian. Tapos yung code of discipline natin ay start with obedience lang. Ang code of discipline ay yung sistema na ginawa ng mensahero. Kung ano man yon, kung magkakaroon ka ng code of discipline, ayun ang sistema, instruction na na nagte-train, training instruction. Kumbaga, yung batang hindi pa marunong lumakad ay meron siyang 'di ba? Merong training na walker. 'Yun ang ating sistema, 'yun ang training ground. Yung code of discipline, yung mga instruction. Tapos yun yung sa mga yung Day of Atonement, di ba? Kasi pag nag-disobey ka sa instruction na pag hindi mo kaya, kumain ka, di ba? Yung simpleng na lang hindi mo gino-glorify ang alahayam pag ikaw ay hinimatay. Kasi lahat ng batas ay may provision. So, batas nga yun na mag-dry fasting, pero may provision yun. Pag hindi mo kaya, may, di ba mga may exception yun, may provision. Lahat ng batas natin may provision yan. May catch if ever yung pa sa pagsunod mo ay mapapasama ka, meron yung talaga exception. At saka case-to-case basis ang sabi niya. Lahat may exemption, case-to-case basis ang sinabi niya. Siguro for the meantime, hindi ko na i-discuss yung iba kasi nandito naman ang mga key points na sinabi naman si Hero. Okay, tungkol na yun sa geopolitics na, no? Yun lang po mga kapatid. May salamat sa alahayam, halalwaya alahayam. Ito kaya. Yeda. Happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath sa inyo mga kapatid. Okay. Happy Sabbath po. Stay blessed sa ating lahat. Bless po. So, mag-closing prayer na tayo. Panalangin na. Kakatuwa ata ako. So, papuri at pasasalamat sa ating abayhawa sa araw na ito at sa talakayan natin ginawa. So ngayon ay ang closing pangwakas na tugtugin. Alam mauna, prayer o tugtugin mga kapatid? Prayer muna sis. Sige. So ito ngayon, ang susunod ay ang pangwakas na panalangin sa pamumuno o pangunguna ng ating brother Marius. Sa pangunguna Sorry ni po. Brother Marius. Nasa labas pa po siya pauwi. Ay, nasa Nasa labas. biyahe po. Pauwi po. Salamat po. Pauwi. Kasi sis Pearl. Kahit konti lang, sis. Ikaw naman. Kung kaya mo, kakayanin mo na. Kahit konti lang, sis. Sis Pearl. Wala siya sis. Nahulog siya.
Ikaw na lang, Sis Rodim. Wala si Sis Pearl. Okay. Nahulog. Okay, mga kapatid. So, panalangin. Muli, Aba, ay kami nagpapasalamat sa oras na iyong ipinagkaloob sa amin upang i-celebrate ang araw ng Sabat na kasama mo. At maraming salamat sa lahat ng mga kaalaman na muli naming narinig sa boses ng aming mahal na mensahero na iyong ipinadala para magbukas ng aming diwa at kaisipan, Aba. At bukas sa aming puso't diwa sa tunay na iyong pangalan mo, Aba Yahawa, at ng iyong bugtong na anak na si Mesaya. Maraming salamat at muli ay aming hinihiling ang patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin sa araw at sa mga darating pang araw hanggang sa darating na naman na Sabat, Aba. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, mga pamilya namin, Aba. Palugudan mo, Aba, na barang araw ay mayakag din namin silang lahat dito sa covenant na dinala or na iyong pinadala sa aming mahal na mensahero. At muli maraming salamat, Aba. Ang patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin at pagpapala ay iyong ibubuhos sa bawat isa sa amin, Ama. At sa mga may karamdaman namin, mga kapatid, hipuin mo, Aba, patuloy na hipuin mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga karamdaman, malaki man o maliit, at pagalingin mo kami, Aba. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan mo, Aba Yahawa, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak namin si Mesaya, ang haring ng mga hari na si Mesaya King Yahweh Shai. Halalwaya alahayam, Halalwaya halalwaya alahayam. alahayam, Halalwaya alahayam. halalwaya alahayam. Halalwaya Yada. alahayam. Alahayam. Yada. Yada.